Sabihin na pogi, sige kayo na pogi. Basta sa'kin yung dating. Friend, ganda oh. If I'm your girl, say my name, boy, let me know I'm in control. Hindi yan. Yun o. Yun. Sir Chip. May tanong sana ako. Nagtataka kasi ako. Nakita mo ba yung building na yan? Paano siya hindi nag-iiba kahit na maraming tao na nandun? Mga nagtuklase, nagtatakbuhan, or kung ano mang ginagawa nila doon. Yun ba? Ganito kasi yan. Alam mo kasi yung building na is pinupuno siya ng iba't ibang structural components. No? Tulad ng beam, column, foundation, frames, at saka mga iba't iba pa. No? Kaya nga na-buwistan niya yung iba't ibang pagyanig tulad ng earthquake, yung mga ganun. Para pala siyang love life. Kapag isa lang yung suporta or unti lang yung support, magigiba siya. Aray ko. Ay, kaibigan. Tatanong ko nga lang ulit. Paano nag-design itong structure? Simple lang yan. Bilang isang engineering student, ang una natin ginagawa is kinukuha natin yung mga support reaction ng isang. Paano nga ulit kumuha ng support reaction? Ganito lang yan. So, kumbaga, gagamitin natin yung conditions ng equilibrium, which is yung summation of forces along Y and summation of forces along X is dapat nakaset to 0. And also, kasama nun is dapat yung summation of moment is naka-0 din. Anong susunod din? Ngayon, kapag nakuha mo na yung mga support reactions, doon naman tayo pupunta sa shear and moment diagram. At ngayon, aaralin naman natin kung paano nga ba ginagamit ang area method. So, i-discuss ko muna sa inyo kung ano nga ba yung mga iba't ibang uri na support and different type of loads. So, una na nga yung hinge. So, yung sa hinge po is meron siyang dalawang naka-act na force. Isang vertical force and horizontal force. So, sa pangalawa naman is sa roller. Ito is dito sa pinaka-common na support na makikita natin. Ito siya pataas and pwede rin po siya pababa. Sa fixed support, tatlong force na naka-vertical, horizontal, moment, support. Sa concentrated load is meron po siyang isang load lang. Dito naman sa uniform load, para makuha natin yung resultant, is kailangan natin kuhain sa centroid niya. I-times lang natin siya dito sa total length niya and makukuha na natin yung resultant force. And also take note, yung sa resultant force natin is nag-a-up lang siya sa gitna. Ikot, may sa triangle na load. Para makuha natin yung resultant force niya, isa sa pinakamadaling gawin is kukunin natin yung area ng triangle. So ano nga ba area ng triangle? So 1/2 base times height. Yung base niya itong length, yung magiging height niya ito. And para makuha naman natin yung resultant force niya is, kaya assume natin na dito talaga siya. Dito mag-up yung force niya. Wala dito sa maliit, palaki, merong 2/3. Dito naman sa malaki, papunta sa maliit, merong 1/3. Doon natin makukuha yung resultant force o yung centroid na resultant. Okay guys, so ngayon naalamin natin kung ano iba't ibang type ng mga support at ng mga loadings. Pwede na tayong dumakot sa pagkuha ng support reactions. So makikita naman natin sa diagram natin, meron tayong dalawang type ng support. Isang roller at isang hinge. And alam natin na ang forces na nag-a-act sa roller at hinge ay parehas lang. It's either vertical or horizontal. And sa diagram na ito, sa problem na ito, makita naman natin na ang ating horizontal force ay 0. Kasi wala naman siyang external load na sinasalo na galing sa horizontal. Ngayon, sa pagkuha ng reaction, meron tayong ginagamit na equations. Ito ay tinatawag natin equilibrium of equations or equations of equilibrium rather. Ang magamit natin ay ang summation of moment. The summation of moment is equal to 0 and the summation of force along Y. So sa pagkuha ng moment, minumultiply natin ang ating force sa kanyang moment arm. So ang una natin gagawin, ilalagay muna natin yung ating condition, which is yung the summation of moment at A is equal to 0. And also, yung
importante rin na maglagay tayo ng direction kung ano ay tuturing natin na positive at negative. So, sa case na to, i-treat natin na counterclockwise ay ang positive. Lahat ng clockwise na force is i-treat natin negative. 1710 pound force. And ang direction niya is going up. Since isa na lang naman yung unknown natin, yung RA, gamitin na lang natin itong summation of forces along Y para mas mapadali yung trabaho natin. Lalabas dyan na RA is 670 pound force. Going So, up. mag-uusap na tayo sa paggawa ng shear diagram. So, sa paggawa ng shear diagram, mag-ubis lang tayo sa may figure natin, sa may mismong problem natin. So, sa volume ng RA natin is 670. So, since upward siya, pag meron tayo ng upward din dito, ng 670. So, since meron tayong loading dito na, uniform loading dito na 60, tapos, mag-ubis lang tayo sa simula, sa support na ito hanggang dito sa may B. So, kukunin natin yung area nito. Since rectangular siya, ang area lang niya is length times 3. So, kukunin natin yung 60 times 4 is 240. So, yung 240 na nakuha natin is downward siya. So, yung mga ito natin siya volume ng 670 is equal to 430. So, dito siya. So, since dito siya dito, yung magiging line lang natin sa dito is yung first video. Tapos, next is yung, since meron tayo itong load na concentrate and load na 900, yung minus natin siya dito sa may volume na 430 dito. So, 430 minus 900 is equal to negative 470. So, move tayo sa may B to C. Equal to 480. So, yung 480, yung minus 3 natin ito ay 470. So, meron tayo negative 950. Tapos nun, since dito sa may point C, meron tayo support. And yung volume ng support natin is 1,710. I-add natin yung volume ng support natin dito sa may negative 950. 760. And lastly, mag-usa tayo sa may section ng C, 60 times 6. Ilan? 360. Tapos meron tayo itong volume na 360. Downward siya, so kung minus rin natin. Equal to 400. Ayan, since meron tayo load dito na 400, mag-minus lang siya dito. So, ang magiging yun natin is mapupunta sa 0. Para makuha yung moment dito sa B, pakunin lang natin yung area ng track nitong trapezoid. So, 1/2 base times height. So, since it's external external support, sisimula sa 0. Tapos, pag nakuha na ito, 0 plus area nito, 2,100. Since positive, tapos decreasing, paganto yung ano. Kaya naman dito, i-minus naman itong negative area. Kukunin lang yung area ulit dito. So, 560 yung area dito. So, para makuha yung moment dito, i-minus lang yung 2,000, i-minus lang sa 2,200. Negative 3,480. Since negative, tapos decreasing rin, ganito yung ipag-add yung moment, yung area nito. So, 3,480. So, negative 3,480 plus 3,480. Since positive decreasing rin ito, ang itsura ng moment is yung support reactions. 7.5, 7.5. Hahatiin mo yung segment AC. Kapag nahati na siya, napapalitan yung height. Kailangan i-ratio and proportion. Isa summation of forces vertical. Pag sinimplify, magiging
7.5 minus x squared. Sa moment naman, dito sa point na pinaghatian rin, so summation moment is equal to 0. Negative m is counterclockwise plus 1/2 base times height times yung centroid niya, which is 1/3 ng x. Simplify magiging negative 1/3 x cubed plus 7.5x. Segment CD. Natin siya dito. So, ang i-consider is right side. Motion forces vertical lang rin para makuha yung shear equation. 6 minus 7.5. Negative 1.5. Summation moment naman. Para sa moment equation, 18 minus 1.5x. Segment DB. Sa summation forces vertical ulit. DB negative 7.5. Clockwise siya, so positive. Minus x to. 7.5. 6 minus x. So, sa shear dito sa 7.5 at minus x squared, 7.5. Isa-substitute mo tong 3 naman, negative 1.5. First degree to, second degree na pagkapunta dito. Pagdating naman dito sa CD, hindi mo na siya malalagyan ng variable kasi constant siya na 1.5. So, dito is 1.5. dB naman, pababa ng 6. Negative 1.5 minus 6. Negative 7.5. Pag ganun. Tapos, may 7.5 doon. So, tataas lang. Shear diagram. Sa moment diagram naman, negative 1/3 x cubed plus 7.5x. Calculate. 0 yung nilagay. Wala kasi walang moment dito. Tapos pag 3 naman, 13.5. Ito third degree na to. Segment CD. 18 minus 1.5x. Calculate naman ito. 4.5. 11.25. First degree na pagdating dito. 7.5. 6 minus x. Pag ilalagay na dito yung buong length, which is 6, kailangan 0. Yan. Ito po isa po ito sa mga pinag-gusto ni Sir Marco nung nakaraan po namin. Nung mga nag-review po tayo na papatawag po yung isa po yung na para makuha po yung sagot dito ng tao. Kaya makatulong po sa akin na madali po makakuha yung mga reactions para yung share ka yung moment po ng problem natin. Para pala siyang pag-ibig. Kapag isa lang wala yung support, pwede siyang gawin. Para hindi ko